Mapagpalang araw po, ano? Ito po ang inyong kaibigan kay Kristo, kay Jesus, si Brother Manny Bautista. Alam niyo po, yung buhay ng tao. Dahil kagabi po, yung na-Bible study ko po last 2 weeks, namatay na po. Sinabi sa akin nung anak niya, si Brother Ramil, pinuntahan ako na namatay na yung nanay niya. Si Nanay Diyos Dada. Ang ganda po ng pangalan, ano? Diyos Dada. Kanlas, ano? Sabi niya po, patay na. Kasi po, maraming sakit yun no? Pero ang kagandahan po sa kanya, nang nangaral po ako sa bahay nila, tinanggap niya po si Jesus, ano? Yun ang maganda. Tinanggap niya si Jesus sa kanyang buhay. Kasi po, tayo bilang tao, sa hayo natin sa gusto, mamamatay po tayong lahat. Wala pong matitira unless nakalooban ng Diyos na yung sinasabi ni Jesus, darating siya, may dadat na siyang tao. Yung dadat na niyang tao, mas sasabi natin mapalad sila kasi makikita po nila si Jesus ng personal. Ano? Kaya sabi niya po doon sa unang Korinto, hindi lahat mamamatay. Ayon po kay Apostol Pablo. Babasahin po natin yung kanyang sinabi. Sa unang Korinto po, ang sabi dito ni Apostol Pablo sa chapter 15, itong ibig kong sabihin, mga kapatid, ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaaring makabahagi sa kaharian ng Diyos. At ang katawang nasisira ay hindi maaaring magmana ng hindi nasisira. 51. Isang hiwaga, sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin. Kita niyo po? Hindi po daw lahat mamamatay, sabi ni Apostol Pablo. Dito po sinasabi ni Apostol Pablo, hindi po yung sinasabi ng Panginoong Yesus sa kanyang epistola. Sa chapter 11 po ng John. Ganito po nakalagay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino man sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. 26. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi na mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko? Ayun po, Si Apostol Pablo ay apostol ni Jesus. Yung alam ni Pablo, galing po kay Jesus yun. Kasi si Pablo, inutusan niyang mga haral sa mga tao, entil. Kung meron mang tao doon ng mga Hudyo, nasasama po sila. Pero sabi niya, merong mamamatay, merong hindi mamamatay. Yung mamamatay po, ang sabi ni Jesus, muli kitang bubuhayin. Kagaya mo sinabi ko po, yung matanda, si Nanay Diyos Dada, 77 years old na po. Namatay po nung katapusan ng September, petsa 30. Sinabi nga po sa akin ni Ramil, yung kanyang anak, po. Kaya kagabi po, nakapag-Bible study po ako doon sa mga nakikiramay. Purihin ang Panginoon. Ngayon, nasa kanila po yun kung maniniwala sila o hindi. Basta ako, ginawa ko po yung party ko, nag-share ako sa kanila tungkol po sa kaligtasan at ang buhay. Sabi ko po sa kanila, lahat naman tayo mamamatay. Hindi lang natin alam kung kailan tayo mamamatay. Pero mas maganda, mamatay ka para kang Boy Scout. Ano po sabi ng Boy Scout? Laging anda. O hindi po ba? Parang bagyo lang po yan. Pag sinabi ng Pag-asa, may darating na bagyo, maniwala ka, Pag-asa po nagbalita nun yung iba po, alam na sinabi na ng Pag-asa, may darating na bagyo, bali wala pa. Nung dumating ang bagyo, kandaw-gaga sila, paano nila magtali ng bahay? Nag-iba na yung bahay, tsaka lang sila nagtatali. Ganyan po nangyayari sa buhay ng tao. Kagaya na sinabi ni Apostol Pablo, yung kaligtasan po hindi po pinagpapabukas. Mali naman yung kaisipan
Ang sinasabi ng iba, ay at saka na lang ako susuko sa Diyos pag malapit na akong matigok. Anong malapit na matigok eh? Eh kung dumating ang kamatayan, wala kang nakakaalam eh. Isipin niyo po ako, yung ipag ko po sa San Fernando La Union, kumakain sila ng tanghalian, yung pamilya niya, bigla po bumagsak ang ulo niya. Patay. Eh yung kababayan ko po sa Pampanga, nung nag-reunion po kami sa Pampanga, isipin niyo po, nagpapahagod lang sa likod sa kanyang kapatid. Inagod naman ng kapatid, hindi niya alam habang inahagod po sa likod na ganon, patay na. Oh, isipin niyo po yun. Ang kamatayan wala pong nakakahalam. Para siyang magnanakaw. Nanakawin bigla yung buhay. So, anong gagawin mo? Ngayon, sasabihin mo, at saka na lang, at saka na lang. Hindi po pwede yung at saka na lang, at saka na lang. Kasi po, may problema po pagka tsaka. O ano sabi ni Pablo? Sa 2 Korinto 6:1, yaman kami magkakasama sa inyo na huwag ninyo sayangin ang kagandang loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita sa araw ng pagliligtas, sinaklolohan kita, ngayon na ang kaukulang panahon, ito na ang araw ng pagliligtas. Anong sabi ni Pablo? Today is the day of salvation, not tomorrow. Not the other day. Huwag po sa isang taon. Alam niyo po, ako lagi ko sinasabi po yan sa aking video. Maniwala kayo o hindi kayo, nasa inyo po yan. Gaya po sa mga palengke, sabi ng tao sa akin, ay hindi ako naniniwala sa iyo. Masabi ko, hindi ko naman sinasabi maniwala kayo sa akin. Oh. Yung sinusulat, yung nakasulat po sa Biblia na binabasa ko, yun po paniwalahan ninyo kako. Ngayon, kung di kayo naniniwala sa nakasulat sa Biblia kasi nasasaktan kayo, eh di gawin nyo ganito lang. Pag nagkasakit kayo, huwag kayong magdadasal sa Diyos ha. Tignan nga natin gaano kayo kagaling. No. Eh malay nyo kako kasi nasa palengke po ako noon nangangaral ako. Baka malay mo, lalabas ka lang sa pwesto mo, nadulas ka, patay ka. O, paano na yan? Siyempre sa palengke, madulas, basa. Hindi mo alam. Alam niyo po yung aksidente, sabi nga nila, parang kisap mata lang. Instant, kung dumating po yung kamatayan. Pero mas maganda, mamatay ka, masasabi mo sa Panginoong Yesus, Panginoon, mission accomplished. Hindi po ba ganon yung mga military? Pag bumalik yung isang sundalo, magre-report sa kanyang superior, ano po? Sir, mission accomplished. Oh. Ibig sabihin, yung inutusan, halimbawa, gera. O sige, Captain, magdala ka ng tao mo. Pupunta kayo sa kanya, magkikipagdigma kayo. Di po ba? Pagtatapos yung digmaan at nag-report ka sa iyong commandant, sabihin mo, yes sir, mission accomplished. Hindi ba natutuwa yung commandant nyo? Ganun po ang Diyos. Kasi darating si Jesus. Kaya sabi ko nga po kagabi, kasi po, halo-halo yung tao ron. Merong nagiinuman, merong nagkikwentuhan. Kaya ginawa ko pong halimbawa ang buhay ko sa kanila. Ako po, sabi ko, nabubuhay ako. Nung araw, sa Baguio po kami nakatira ako. Anong buhay ko naman sa Baguio? Tingnan yung paligid nyo. Kung ano yung buhay dyan, nakikita nyo, ganyan din po ang buhay ko sa Baguio nun, kako. Oh. Pero nung araw, sabi ko, nung nakapaginig po ako ng pangangaral doon sa Baguio, parang na-magnet ako. Pagkatapos, meron pa po kami dinadahanan sa Baguio, yung sa eskwelahan po yun sa BCF.
na pag-araw na linggo, may nagkakantahan po. Narinig namin sa labas habang dumadahan po kami. Parang, ano po, yung sa sarili ko po, dumating ang ganong damdamin. Kaya, sabi ko sa Panginoon Diyos, sana alisin ako sa bisyo. Yun po ang aking kahilingan kasi po, ano na rin po ako, parang nahook na rin po ako sa pag-inom ng alak. Isipin niyo po, uminom na ako ng markang demonyo sa Baguio, pag-uwi pa ng sa amin po, sa Tondo. Umiinom pa rin ako ng markang demonyo. O isipin niyo po yan. Oh, talagang ano na po ako sa pag-inom. Sabi ko sa Diyos, sana alisin mo ako sa bisyo. So hindi lang po ako inalis sa bisyo ng Diyos. Kaya po ako natatawa. Inalis po ako sa trabaho at tanggal ako. Alam niyo po, napag-isip-isip po, sabi ko sa Diyos, ang iniiling ko na, alisin mo ako sa bisyo. At inalisin mo ako ng trabaho. Hindi po ba? Pagkatapos pumasok din sa aking kaisipan, siguro ganito ka ako po, ano? Kung hindi ako matatanggal sa trabaho, tuloy-tuloy pa rin yung may pera ako. Siyempre, naghahanap buhay po ako eh. Magandang trabaho ko sa Baguio. Bukod sa sweldo, meron pa po akong daily commission. Kaya yung daily commission ko po, nagiging pang-expenses ko sa araw-araw. Yun po yung nagagamit ko po sa pag-inom-inom. Ano po, ng markang demonyo. Yung bilog, ang tawag nila bilog. Ano po, hanggang sa lumakas po ako sa inom. Umabot na po ako sa 1.5 na markang demonyo, yung malaki. Yung silaki po ng Coca-Cola, 1.5. Yun na po ang aking limit. Kaya kung hindi ka marunong uminom ng ganong karami, ay hindi mo ako matatapatan. Kasi ganon na po ang aking capacity. Pero, nung dumating sa punto na pumatok na po ang Panginoon sa puso ko, doon na po nag-umpisa. Nakapakinig po ako ng pangangaral doon sa may ano po yan, sa harap ng Chongsan. Hindi ko po alam anong pangalan ng park na yun, nakalimutan ko na, no? Ngayon, bago na po, ang ganda. Bago na po yung Baguio, no? Ngayon, yun din pong naririnig ko sa BCF, sa may, BCF po, ano, yung mga nag-ahawitan. Parang yun ang nagpaano po sa damdamin ko. Siguro, yung way of call ng Panginoon Diyos sa akin. Kaya nasabi ko, yun nga po, alisin ako sa bisyo. Nangyari na wala ako ng trabaho. Kaya naisip ko siguro, kung may trabaho pa ako, baka hindi rin ako makasunod sa Diyos. Bakit po? Siyempre, continuous sa sweldo ko. Di po ba, pagka may pera ka, kahit pa paano, makakainom-inom ka pa rin. Nung panahon na yun, kabataan ko pa po, at the age of, ano pong edad ko na, may gitna 30 lang. Hindi pa ganitong itsura ko. Pero imagine niyo po itong itsurang ito. Ibalik niyo sa mga 32, 33 years old. Ano pong itsura ko noon? Mala-artista po ako noon. Nagtrabaho po ako rin sa Regal eh. Kanya lang, sa mga sexy star po ako napunta. Ni Kapitana Ray, yung sa Quiapo, yung barangay chairman ng Quiapo, yung nag-aalaga ng mga bold star. Ako po yung nagdadala ng sulat. Yun ang papel ko po sa Regal nung araw. Pag-minsan, na-extra din po ako. Nagigita ko po. Kanya lang, sabi sa akin ng sabi nila sa akin, Manny, wag ka manood dyan. Yung po pala, yung mga tik ng mga sexy scenes. Ano po, yung pala yung mga yon. Sa madalit salita po,
Ito po, yung pagtawag sa akin ng Diyos, doon po nagsimula. So, nung matanggal po ako sa trabaho, naging active naman po ako sa church. At hanggang ngayon, ito po, 62 na po ako ngayon, senior citizen na. Pero biyaya naman ng Diyos po, patuloy pa po rin akong nakakapag-share ng Word of God. Kaya sabi ko nga po, kagabi, sa may laman, biyaya ng Diyos, meron po nakikinig. Bakit? May nag-amen eh. Ibig sabihin, hindi lahat nakikinig. Pero, ang mahalaga po ron, yung mga tao, nasa kanila yun. Ang uli ko pong binasa sa kanila ay yung nakalagay sa Revelation. Ano po? Kasi sinabi ko rin sa kanila, naikwento ko rin po sa kanila, bago natin basahin yung Revelation, ano? Yung patutuho ng may-ari ng SM, o number 1 pong mayaman sa Pilipinas yan, si Andres C. Yung nagtayo ng SM Sumart. Kasi sabi po ni Andres C, ang gusto ko, lahat ng gusto ng tao, meron ako. Kaya po yung SM, pag pumunta ka sa tindahan nila, lahat nandun na gusto mo. Buti mo mga sa palengke, mamalengke ka sa loob, meron na po, kumpleto. Under one roof, kung tawagin po. So yung anak niya po, si yung Henry C. Junior, patay na po si Senior, ano? Nakapanood po ako ng video niya. Ang sabi po ni Mr. Henry C. Junior, ako'y pinanganak akong mayaman, sabi niya. Totoo naman po yun eh. Kaya ngayon, number 1 nga ang SM po sa buong Pilipinas. Pinakamayaman sa Pilipinas, ang family C, yung pamilya ni Henry C. Ano po. Ang sabi ni Junior, ako pinanganak akong mayaman. Ang alam ko, huwag lang akong manglamang ng aking kapwa, sapat na. Pero alam niyo po, ano nagbukas sa puso ni Henry C? Paano siya sumampalataya kay Jesus? Yung isang talata po sa Marcos, yung binanggit ni Lord Jesus, yun po ang nagpahapoy kay Henry C. Jr. Ano po? Marami rin pong nakapag-interview sa kanya, pero isa pong video, yung napanood ko sa kanya. Yung sa chapter 8, tungkol po sa kayamanan. Ano po? Tungkol sa kayamanan. At sabi ng ating Panginoong Yesus, nung nangangaral po siya rito, sabi po ay ganito, Marcos 8, Lucas po pala ito. Ito, Marcos, San Marcos 8:30, ito po, basahin ko, no? Ito. Simulan natin sa 34. Pinalapit ni Jesus sa mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang cross at sumunod sa akin. 35. Ang sino mang nagnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakamit nito. 36. Sapagkat ano ba ang napapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak naman ang kanyang sarili. 37. Ano ba ang may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? 38. Kapag ikinaya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasalanang mga tao sa panahong ito, ikakahiya rin kayo ng anak ng tao
pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Dito pong isa, basahin ko pong muli, no? Sapagkat ang mapapala ng isang tao, verse 36, makamtan man niya ang buong daigdig. Ibig sabihin, mapa sa kanya lahat ng kayamanan ng buong daigdig. Yun ang ibig sabihin po. Ngunit mapapahamak naman ang kanya sarili. Nung marinig po ni Henry Cito sa pastor, doon po nayanig ang pananampalataya ni Henry C. Jr. Alam niyo po, ang sabi ni Henry C., hindi pala sapat yung kayamanan. Hindi pala importante yung yaman. Kita niyo po. Pero ang sabi ni Henry C., nung hindi pa siya nakakapakinig ng message ni Jesus, ako, mayaman ako. Pinanganak akong mayaman. Yun po sabi niya, totoo naman talaga, realidad. Pero wala po palang kwentang kayamanan ng tao. Sa totoo lang po, nasabi ko rin kagabi doon sa patay. May kayamanan ka pag namatay ka. Pag hindi pantay-pantay ang atin ng iyong mga anak, magpapatayan yan. Dahil hindi pantay-pantay ang distribusyon ng kayamanan. O marami pong pumapatay dyan. O meron po na nababalita. O, di po ba? Kaya, meron pa isang talata sa Biblia po, babasahin ko, ano? Yung pera, hindi ko po sinasabing masama ang pera. Pero kung ang front ng iyong buhay ay puro pera na lang, kaibigan, mag-ingat ka rin. Ito po, sa chapter 49. Ano po sinasabi ng kasulatan? Sa 49:13, masdan ninyo yung taong nagtitiwala sa sarili at sa kanyang kayamanan ay nangahawak na mabuti. O kita nyo po? Ano daw po ang tao? Yung taong nagtitiwala sa sarili at kanyang kayamanan. Tuloy po natin ang basa, no? Dito naman po sa 7, hindi kaya ng sino man ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayaran tubusin sa kamay ng Diyos. O, kita niyo po? Anong kayamanan meron ka? Pero nung unang panahon po, hindi ko alam kung anong taon po yun, yung kayamanan po, pinambabayad ng kapatawaran ng kasalanan. Ang tawag puro meron silang tawag doon. Nabasa ko po, meron akong librong ganun . Kung gusto mong matanggal ang kasalanan mo, babayaran mo. Pagkatapos, bibigyan ka po nila ng certification na bayad yung kasalanan mo, tinapatan mo ng halaga. Ano po? Nung araw po uso yun . Yung, baka kayo po, magkaka-recall kayo nun, pero ngayon, hindi na po uso yun. Dahil po noon, kasi hindi sila nagbabasa ng Biblia. Kaya ganun po ang kanilang batayan. Yung binabayaran. Doon sa ikalawang Makabeo, meron din po nakalagay doon. Nung mamatay po sa digmahan, yung mga alagad ni Makabeo, nagpa-singil po siya ng pera. Pinadala din sa Jerusalem upang pantubos ng kasalanan ng kanyang mga sundalong namatay. Kasi naniniwala po si Judas Macabeo na may muling pagkabuhay. Kaya po binayaran niya ang kasalanan ng mga sundalo niya sa pamamagitan ng pera. Yun po ang pinagugatan nun, Pinagugatan. Ang nagsasagawa naman dito po sa ating bansa noon ay yung Papa. Hindi ko lang alam kung sino yung Papa nagpasimuno ng ganyan. Yung mga perang binabayad, isinasabit po sa kamay ng Papa noon.
Kanya lang, na-discover po nila na yung mga pera palang pinambabayad, ginagamit niya po sa ibang bagay. Kaya nabulgar po yan, kaya napahinto po yan. Doon po lumitaw yung mga protestante. Kaya nagalit po mga pare na protestante, naging protestante, nag-protest po sila doon sa gawain ganon na binabayaran yung kaligtasan. Hanggang sa nagsalita na po ang mga protestante, ang kaligtasan is sura scriptura. Yun po. Nasa Bible po ang kaligtasan. Wala po doon sa pera. Yun po ang pinagugatan ng lahat ng bagay. Kaya naito po yun, lumago yung protestante. Ano po, okay, iwanan na natin sila, no? Kaya ko lang nadahanan nyo kasi po itong ini-issue natin dito is about money. Anong sabi po? Ang bayad sa kanyang buhay ay alagang sakdal tahas, gahano man ang kaalagang awak na iyang pera. Dito po sa 49 verse 8, upang siya ay mabuhay ng hindi na magwawakas at sa labi ng libingan na hindi na mapasadlak. Wala pong mababayad, hindi po kayang bayaran ng tao. Ano po? Tandaan nyo po. Walang sapat na halaga po ang buhay. Kaya sabi ni Jesus, mapasayo na lahat ang yaman ng mundo, pero mapapahamak naman ang buhay mo. Kaya sabi ni Jesus, yung mawala ang buhay niya halang-halang sa akin at sa salita ng Diyos, yung magandang balita, ay magkakamit ng buhay. Amen? Kaya sabi po ni Jesus, yung sumasampalataya sa akin kahit na mamatay ay muling mabubuhay. Kaya sabi ko po kagabi sa lamay, yung sinanay Diyos Dada, sabi ko mga 2 weeks po na Bible study ko, tinanggap niya si Jesus sa kanyang buhay. Anong pangako ni Jesus? Muli kitang bubuhayin kung mamamatay ka. Ibig sabihin kung mabubuhay na maguli, magbabago lang ang iyong kalagayan. Halimbawa, nasa mundo ka, pag namatay ka, then ang second life mo, nandun ka na po sa paraiso ng Diyos. Ibang mundo na po ang ginagalawan mo. Anong mundo yon? Spiritual world. Dako ng espiritu, ano po? Yan. Pero kung darating naman si Jesus, buti lang buhay dito, babaguhin ka lang niya. Yun po sinasabi naman ni Pablo, na yung katawan mo nasisira, babaguhin. Yung anong katawan ni papalit sa'yo? Katawang panlangit. Kasi po, palangit ka. Pero kung nabubuhay ka, hindi mo na masinuko ang buhay mo kay Jesus, hindi ka mapapalangit. Kasi sabi ni Jesus sa 1:14-6, basahin ko po, ano sabi ng ating Panginoong Jesus? Walang sino man tao makakapunta sa langit. Ako ang magdadala. Kung hindi mo susuko ang buhay mo kay Jesus, sino magdadala sa langit? Di wala. Kaya kailangan, abang buhay pa tayo, malakas tayo, gawin na po natin yung nararapat. Ano yung nararapat? Accept Jesus, our Lord and Savior. Sabi po ng Panginoong Yesus, sumagot si Jesus sa kuhandahan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kita nyo po? I am the way, sabi ni Jesus. Hindi niya po sinabing isa ako sa mga dahan. Hindi. Absolutely, sinabi ni Jesus, I am the way. No one. Walang ibang dahan, sabi niya, ako lang mag-isa. Kaya sabi ko po kagabi sa kanila, ang kaligtasan hindi pinagpapabukas yan. Bakit po? Sinabi ko ito namatay. Malay ba nating mamamatay? Sinanay Diyos Dada. Ang ganda ng pangalan, ano po? Diyos Dada. Sa lalaki naman, Diyos Dado. Sabi ko, ang daming pangalan, ba't yan na napili ng nanay niya? Diyos Dada. Hindi po siya, unique kung tawagin niya ng Amerikano, unique name. Ano po? Diyos Dada. Okay, iwanan natin yung Diyos Dada. Balikan natin si Jesus.
Ang sabi ni Jesus, kaya sabi ko po, yung sa Revelation, sa uling talata ng Bible. Ito po. Ito. Yan. Ang gamit ko po Biblia ngayon ay Magandang Balita Biblia. Alam niyo po ba, ito, Catholic Edition, ito ituturo ko, yan, nakakita niyo pa? Catholic Edition. Alam niyo po ba kung saan galing ito? Galing po sa City Jail. Kasi nung araw, nung bago mag-pandemic, meron po kami pangangaral doon sa Manila City Jail. Ngayon, meron isang nakakulong doon, involved sa droga. Nung lumaya po siya, iningi ko sa kanya. Sabi niya pa nga sa akin, parang babakla-bakla po yun, Sabi niya sa akin, hindi naman totoo yung charge sa akin, na-involve lang. Siyempre, hindi ko naman alam kung totoo hindi ang sinasabi niya. Importante, nakalaya po siya, Yan. Ito nga po, souvenir ko sa kanya ito. Itong Magandang Balita Biblia, na manipis, New Testament lang po. Ang sabi po ni Jesus sa pahayag, Revelation, Ecclesia, pahayag, ganito sabi ni Jesus. Sa 22:20, sinasabi ng nagpapatotoo ng lahat ng ito, tiyak na nga, darating ako. Kita niyo po ano sabi ni Jesus? I will coming soon. Kaya sumigaw po ako ng malakas. Alam niyo ano sinigaw ko? Jesus is coming soon. Amen. Yun po sinigaw ko sa burol. Napatulala po silang ganyan. Malakas ang boses ko Parang 1,000 volt po ako Lalo na pagka ganyan maraming tao. Mas lalo ko pa po nilalakasan. Kaya napatingin sila, pati yung mga kapitbahay. Tumingin sila. Siguro, siyempre, unusual Hindi ka nakakarinig na nagsasalitang ganyan, bigla ka makakarinig, hindi ba sisilip ka ng bahay? Sigaw yun Jesus will coming soon. Ako po yun. Yan. Kayo, naroon po sagot naman ni Juan. Amen. Dumating ka nawa, Panginoong Yesus. So, kita nyo po? Ano sagot ni Juan? Sige, Panginoon, dumating ka na. Yung pag-amen niya. Pagkatapos sa verse 21, naway makamtan ng lahat ang kagandang loob ng Panginoong Yesus. Amen. Yun po ang sagot ni Juan sa Patmos. Kaya darating talaga po ang Panginoong Yesus Kristo. Kasi po, siyang mismo, God bless. Siya mismo nagsabing darating siya. Di po ba? Pagdating niya, matatapos na po lahat ng buhay dito sa mundo. Siyempre, yung mananampalataya po sa Kanya, yung namatay niya, yung mga namatay na, at saka yung dadatan niya, pagsasamahin po sila. Akit na po sila sa itahas. Ang tawag po ron, pagagaw. Dito sa lupa po, tumalon ka, bumabalik ka rin sa pinagtalunan mo. Kasi may gravity. Pero pag dumating si Jesus at kukunin niya po yung naghihintay sa Kanya, mawawala na po yung gravity para sa inyo. Kasi aangat na po kayo. Kung sa kayo aangat, hindi ka natatalon. Aangat ka sa lupa. Wala na pong gravity sa Yan. Pero yung hindi masasama, hindi po sila angat. Dito pa rin sila sa lupa. Yun po yung mga pag-aharian ni Satanas. Ano po? Pag-aarihan sila ni Satanas. Pero yung mangat po, yung inagaw, isasama sila ni Jesus. Ngayon, anong sabi ni Jesus?
tignan nyo po yung promise ng Panginoong Jesucristo. Napakaganda. Dito po sa, chapter kasi yun? 12:26 yata po. Tingnan natin, Ito. 12:26. Ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroon, ay naroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. O, kita nyo po? Kung saan ako naroon, sabi ni Jesus, doon din kayo. Yung kukunin niya po sa paggagaw, sila po yung kasama niyang doon kayo. Ano po sabi ni Jesus? Pararangalan sila ng aking Ama. Alam niyo po, yung maparangalan ka ng isang tao, masayang masaya ka na. Sabi ko nga po, eto wala nga. Kapag ang nagbigay ng parangal sa iyo, isang korap opisyal ng gobyerno, kahit talatang-alatang korap siya, masaya ka kasi pinarangalan ka niya. Di po ba lalong mas masaya kung nga magpaparangal sa iyo ang Panginoon Diyos sa langit? Di po ba? Sabi ni Jesus, pararangalan kayo ng aking Ama. Kaya yung buhay po, wag nating sayangin. Habang tayo malakas, habang may pagkakataon, ang sabi nga po sa Ecclesiastes, sa 12:1, bago malagay ka sa 6 feet below. Alam niyo po yung 6 feet below? Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin nun? Libingan sa ilalim ng lupa, 6 feet below. Bago ka pupunta doon, ang sabi sa Ecclesiastes po, verse 1, 12:1, alalahanin mo ang malilikas sa iyo habang panahon na malakas ka. Kung kailan hindi mo na madama ang sarap mabuhay. Alam niyo po, pag matanda na ang tao, ang gusto ng tao mamatay, ayaw na niyang mabuhay. Bakit? Hindi na po nila malasan ang sarap ng buhay. Kita niyo po, pag matanda na, pagkain ganito na lang. Isang ganito na lang. Pero ng kabataan, isang ganun pa. Kita niyo po? Pag matanda na, mahina ng panlasa. Kaya hindi na madama ang sarap ng buhay. Kaya sabi niya, mas gusto ko nang magpahinga. Naalala ko si Dolphy. Kilala niyo po ba si Dolphy, yung artista, yung komedyante? Anong sabi niya po? Gusto po ng asawa niya, si Siasya, ipagamot talaga. Pero ano po sagot ni Dolphy? Gusto ko nang umuwi. Kita niyo yun? Anong desire ng kanyang puso? Gusto ko nang umuwi. Pero ang gusto ni Siasya, pagamot siya para gumaling. Magkaiba po sila ng kaisipan, Sabi ni Dolphy, gusto ko nang umuwi. Ibig sabihin niya po, gusto niyang magpahinga. Kasi po, kahit anong gamot ang ibigay sa kanya, hindi na po, nonsense na po, hindi na po tinatanggap ng kanyang katawan. Mahina na po talaga ang kanyang pangangatawan. Ano po? Hanggang sa, yan po, nalagutan na nga ng hininga. Tatandaan niyo po, ang kamatayan ay parang magnanakaw. Anumang oras, pwede kang nakawan ng kamatayan. Diyos lang po ang pwedeng pumigil sa kamatayan ng isang tao. Bakit po? Kung may Biblia po kayo sa Isaiah 38, yung kasaysayan po ni Haring Ezekias, basahin niyo po yun, napakaganda yun. Ang sabi ng Diyos kay Propeta Isaias, puntahan mo si Haring Ezekias. Sabihin mo sa kanya, magbilin niya sa kanyang mga mahal sa buhay. Kasi mamamatay na siya ngayon.
Di sumunod naman po itong propeta Isaias. At sabi niya kay Haring Hezekias, ito ang pinasasabi sa iyo ng Diyos. Magbiling ka na sa iyong mga mahal sa buhay kasi mamamatay ka na ngayon. Anong marinig po ni Haring Hezekias yun? Umiyak siya. Umiyak po siya. At nanalangin siya habang umiyak siya. Anong sabi ni Haring Hezekias? Diyos ko, alam mo naman kung paano kita pinaglingkuran. Alam mo naman paano ko sumunod sa iyo. Then later on, ang sabi ng Diyos kay Propeta Isaias, sabihin mo kay Haring Hezekias, itong pinasasabi ko. So, bumalik po itong ang propeta. Haring Hezekias, itong pinasasabi ng Diyos. Hindi ka muna mamamatay. Bibigyan pa kita ng 15 years. At ayusin mo ang iyong paghahari. Isipin niyo po, kaya yung buhay ng tao, kontrol ng Diyos. Kung pwede kang mamatay o hindi pa, ayon lang sa gusto ng Diyos. Nasa Kanya po ang buhay natin. Kasi siyang may awak ng buhay natin. Sabi po ni Apostol Pablo, sa Gawa 17, basahin po natin, Mas maganda po nagbabasa talaga tayo, para nagiging maliwanag. Ito po nakalagay. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng narito ay ang Panginoon ng langit at ng lupa. At hindi naninirahan sa templo ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong paglilingkod ng tao sapagkat siya mismo nagbibigay buhay. Kanino galing ang buhay natin? Kaibigan. Sa Diyos na may gawa ng langit at lupa. Kaya yung buhay na yan, kahit bawiin ng Diyos anumang oras, wala kang magagawa. Kahit pupuntahan mo pa yung magagaling na mga doktor, yung doktor nga po, doktor na, namamatay pa sa kamay ng kapwa-doktor. Isipin niyo po yan, doktor yun Pero hindi niya kayang dugtungan ang kanyang buhay. Bakit po? Hawak ng Diyos ang buhay ng tao. Sa Kanya galing, ayun, nakalagay po, Ano pa sinabi ni Pablo? Bukod sa buhay, tuloy po natin. Sapagkat siya mismo ang nagbibigay buhay, hininga, at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Maging yung hininga po pala, kaibigan. Yung inihinga natin, galing din sa Diyos yan. Di po ba? Pisilin mo yung ilong. Hindi ka makahinga. Kasi po dito pinadaan ng Diyos yung ininga ng buhay. At iningahan ng Diyos ang butas ng ilong at naging taong buhay. Yung minolde po yung tao mula sa lupa, then later on, iningahan ng Diyos sa butas ng ilong at nagkaroon ng buhay. Kaya yung buhay po natin narito. Kaya pag pipisilin mo, halos hindi ka makahinga. Bigay po ng Diyos yung hininga. Buhay natin. Kaya dapat bago man lang nyo kung saan nyo gagamitin ang buhay ninyo, ang katawan ninyo, panguli po, Ang sabi ni Apostol Pablo, kanina binasa ko po, 2 Korinto 6:1-2. Ngayon ang kaligtasan. Today is the day of salvation. Kailan yun? Pag tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay. Yun today po yan. Not tomorrow, not the other day, not so forth and so on. Sabi niya today. Today is the day of salvation.
Pag tinanggap mo sa buhay mo si Jesus, bibigyan kanya ng kaligtasan. Pagkatapos anong gagawin mo? Ito po, unang Korinto 6:19-20. Hindi ba ninyo alam ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-ahari ang inyong katawan. 20. Hindi na kayo binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Kita nyo po. Ano po dapat natin gawin? Habang taglay natin ang buhay na bigay ng Diyos, parangalan po natin ang Diyos sa ating buhay. Yung buhay po pinahiram ng Diyos, gamitin natin para maparangalan ng Diyos. Paano? Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Basahin ko po. Chapter 6 ng Mateo. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Dito pa lang sa lupa, sumunod na tayo sa kalooban ng Diyos hanggang langit. Paano ka pupunta sa langit kung ayaw mo sumunod habang nasa lupa ka? Sige. Paano ka pupunta sa kaharian ng langit? Ano po? Kaya tatandaan niyo po, sundin ang kalooban mo dito sa lupa hanggang sa langit. Amen? Minsan pa, salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo po sa amin sa oras pong ito. Nawa, yung mga manood ng aking video, buksan mo po ang puso nila sa katotohanan. Kung sila man po ay may dalang bigat sa buhay, paghahanin mo po. Kung may mga sakit sila, pagalingin mo po sila. Panginoon Diyos, maraming salamat po. Patuloy mo akong ginagamit upang i-share ang iyong mabuting balita. Walang iba, kundi ang iyong pagliligtas. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Kaibigan, ikaw nanonood ng video ito, i-share mo naman po sa iba. Nagsishare ka rin lang naman sa Facebook na kung ano-ano, di share mo na yung aking video. Then, kayo naman nasiran, i-share nyo rin sa iba. Ano po? Malay ninyo, yung mga masiran ninyo, pag napanood nila yung video ito, malay nyo, magindahan sa kanilang kaligtasan. Ang buhay ay malaga. Huwag nyo po sayangan kung saan-saan lang. Gamitin po ninyo sa Diyos kasi galing sa Kanya. Amen po ba, kaibigan? Minsan pa, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po tayong ang tunay na pagbubunyag ng salita ng Diyos o katotohanan ayon sa Biblia. Maraming salamat po sa inyo, kaibigan. Ano po? God bless us all. God is good. All the time. God is good. Hanggang dito na lamang po ang aking munting video. Share nyo, kaibigan. Ano po? God bless us all.